Siyempre, pagdating naman sa kung paano natin siguro na yung apoy na mawilugan natin, alam natin kung paano ito. Pero, reminder lang muna, reminder lang muna, kapag sa pinag-uusapan ng apoy, sino ba ito mahilig magkaroon ng apoy? Yan. Alam mo ba rin? Dalawa lang muna. Una nung tatandaan pagdating sa apoy. Okay? Number 1. Pagdating ng apoy, automatic ang nasa isip nyo, patayin. Tama? Pero dapat una nyo munang alamin sa sarili nyo, sa sarili nyo. Meron pa kayong kaalaman para gawin nyo. Okay? Hindi pwede pag nakakita ng banan kaagad. Kailangan siguraduhin nyo, once nakahawak kayo ng fire zero, anong pang pamatay sunod, dapat meron kayong kaalaman. Dahil hindi namin kailangan ang mga tinatawag na dead hero. Okay? Gusto pa katulong, gusto ganyan, hindi mo pala na mong gagawin, siya pa yung unang naging biktima. Pangalawa, meron tayong mga available na mga pamatay sunod. So, kailangan nyo lang malaman dyan, ano yung mas dapat, ano yung pwede, ano yung mag-angko. Kasi kung titingnan nyo dito, halimbawa sa planta, ano-ano ba yung mga pwedeng masunod dito o maging dahilan ng sunod na pwede natin patayin. Yeah. Sir. Electrical. Mga motor. Ha? Mga motor. Mga motor, kasusunog lang motor, ano ba? Diesel, oil, ano pa? Ha? Yung mukhang natutuyo ng tao? Hindi yun, hindi tama yun. Mga compatible material, kahoy, plastic. Yan yung mga tinatawag natin na pwedeng masunog. Okay? So basically, inuunahin natin. Kapag na compatible material, ano ang pwede nyo gamitin? Ano ba yung sabihin ng compatible material? Tuna. Plastic, papel, karton, kahoy. Yan yung mga compatible material na kahit na kayo magpunta, lahat meron. Okay? Ano ang pwede natin gamitin doon? Tubig. Ano ba? Buhangin. Buhangin. Ano ba? Ayan, tsaka yung purification na meron tayo. Pagdating sa tubig, mamatay yung sunog na tubig, saan lang natin sila hindi pwede gamitin? Kuryente. Pakuryente, electrical. Ha? Pagka naman langis, pwede ba natin gamitin na ba? Nagkaroon na kami yung langis, pwede ba natin gamitin ng tubig? Hindi po. Hindi, bakit? Mas lalo lang siya mag-i-stress. Kaya ang pwede natin gamitin ay buhangin. Okay? So, trivia lang. Kaya pala, yung kabataan natin, alam niyo yung mga kusina doon, mga yan eh. Hindi ka naman pressure washer. Nagtataka ako doon, bakit doon sa kusina ng lola ko doon, may gam, may baka. At alam niyo kung ano naman doon? Abo ng lolo ko. Abo. So, sabi sa lola ko doon, para saan ba itong abo? Ito ba yung nilalagay nung season? Hindi raw. Imagine nyo I think mga 7 o 8 years old ako noon. Matagal na yun. Pero kahit noon, alam na nung mga sinauna natin mga tao kung paano patayin yung kami. Lalo na kung sa kusina. Bakit? May lakis. Ano ba? May mantika. Kaya alam nila kung paano, even during that time, alam na nila kung paano itong gamitin. So ngayon, dito, nagtasample tayo dito, no? So kailangan kami ng mga volunteers. Basta get in mind lang mga kasama. Yung training na ginagawa nyo na to, hindi lang po para dito. Kanina, nakikita ko doon, meron kayong mga enjoy kayo habang pinapanood yung nagre-rescue, yung nagtatali, lalong-lalo na yung nag-CPR, di ba? Ito ay magagamit nyo even sa inyong bahay. Di ba? Ganito kapag emergency response. Hindi lang ito para dito sa trabaho, kundi para sa bahay ninyo. Sino rito yung mahilig manood ng sine? Cinema? Sino mahilig pumasok sa cinema? Wala na ba? Puro sunod na? One time meron ako natanong, pagka pumapasok ka sa sinihan, ano una mong hinahanap? Totoo ba yan?
Kasi yung iba sumagot sa akin, wala lang hinahanap yung kamay ng kasama. Papatawa si Miss Carl. Okay? So yun ano, kahit sa establishment pa kayo pumunta ha, lagi nyo iisipin saan ba yung saan yung evacuation exit kasi baka mamaya hindi natin masasabi, anytime, bigla na lang may lumilitol, bigla na lang nagkakaroon ng sunog, so dapat palagi tayong alerto. Kaya nga ginagawa natin ito, ilang beses kada taon. Dalawa, di ba? Bakit kailangan na dalawa? Lalong-lalo na kung halimbawa sa mga project site. Ito yung reminder namin sa inyo ha. Maaring dito, yung facility natin, ano na yan, fixed na yan. Pero pagdating sa construction site, iba-iba yan. Evacuation area, nandito ngayon, malilipat doon, yung access, dito malilipat. So dapat, pag pumapasok din kayo ng mga project site, aware din kayo. Saan ba yung evacuation area nila? Kung halimbawa, bababa kayo, kung kayo sa basement, dapat alam nyo kung saan yung mga... Pero binidyo ako sa video. Para kahit ano mga emergency tumating, ready tayo. Okay? Naliwanag po ba yan? Okay, so yung pagsasample natin, ibibigay na natin kayo safety rule para sana ito maging makabulon. Ano, kanina nakikita ko, medyo ano tayo eh, buwela, masyado tayong, hindi na natin na yung seriousness, medyo nalilesen, bumababa yung sa seriousness. Let's make it a point na sa ganito mga training, gawin natin na mas seryoso siya. Kasi this is one way of showing na kailangan tayo lagi prepared sa anumang emergency. Baka, pag dumating na yung actual emergency, ang maalala nyo yung mga jokes, di ba? Ang maalala nyo yung mga seriousness. Baka pagdating ng actual, yun ang mai-apply ninyo. Okay? So just one comment lang naman, be serious on what we are doing, and make sure na yung mga nakukuha natin dito, yung mga makukuha natin yung mga tips, palagi natin tatandaan. Okay? Nalaman po ba yan? Okay, yun lang po at maraming salamat sa inyo.